pagbabago. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Ang malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na magbabago at muna sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ganong ulit nang napatunayan ng Pilipino ang husay at takas, kagandahan at talento. Ang makipagpaligsahan kahit anong oras, ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, tunay natin ay gawing maaliwanag. Tanging magandang bukas, ang bunga ng bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago. Maaari na po tayong umupo. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli, maaari na po tayong umupo. Muli, maaari na po tayong umupo. Muli, inaanyayahan na po ang lahat na umupo. Magandang gabi po sa ating lahat. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin ang I Love Tacloban Band and Davner Contemporary Dancers para sa kanilang opening performance. Tingnan mo, kalyado mong kamay sa hirap ng buhay. Ang dami mong problema, nakuha mo pang umiti. Noy ka nga, astig. Saan ka man naroon, huwag kang matatakot sa balyo patalim, sa bakas na madilim. Hoy! Hoy, hoy! Ho, 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 hoy!
gulo. Ilang beses na akong muntik kang mamatay. O alam ko ang sekreto, kaya't nandito pa't buhay. O sabi nila, may anting-anting ako, pero di nila alam na Diyos ang dahilan ko. Hoy! Pinoy ako, buo aking loob, may agimat ang dugo ko. Hoy! Oh, Pinoy ako, May agimat ang dugo ko. Pinoy ako. Pinoy ako. tingin mo ba ang bulong ng lahi mo? Isigaw mo, kapatid, ang himig natin. hoy! Hoy, hoy! Hop, 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 hoy! Hoy, hoy! Hop, 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 hoy! Hoy, hoy, hoy! Pinoy ako! Buo aking loob, may agimat ang dugo ko. Hoy! Oh, Pinoy ako, May agimat ang dugo ko. Pinoy ako. Pinoy ako. saan ka man naroroon, huwag kang matatakot sa Pangilo matalim, sa bakas na madilim. Hoy, hoy, hoy! Pinoy ako! Buo aking loob, may agimat ang dugo ko. Hoy! Oh, Pinoy ako! May agimat ang dugo ko. Pinoy ako! Pinoy ako! Pinoy ako! Pinoy ako! Maraming salamat I Love Tacloban Band and Davner Contemporary Dancers. Ngayon ay ating tunghayan ang inihandang audiovisual presentation upang mas lalo pa nating maintindihan ang misyon ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair at ang mga natatanging kwento ng tagumpay ng bawat benepisyaryo. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. Ito ang kwento ng isang nanay na patuloy pa ring lumalaban sa kabila ng kanyang cancer. Ako po si Janice Q. Taha, isang cancer warrior mom, 28 years old, nakatira sa Purok 10, Greenville, Magdum, Tagum City. Meron po akong 2 anak. Natapos ko na po yung unang chemotherapy ko, pero yung pangalawa ko, ma'am, hindi ko po napagpatuloy kasi sa financial Lumago yung mundo. Kasi cancer eh. Hindi lang si Janice ang may sakit sa pamilya, pati ang kanyang bunso may sakit naman sa puso. Pero siya sakit sa puso.
nagbutasing po siya. Iyak lang pag naman. Paano naman yung baby ko, sino magbantay? Sa kabila nito, puno pa rin ng pag-asa si Janice. Naniniwala raw kasi siyang gumagamit ang Panginoon ng mga instrumento para sagutin ang mga panalangin. Isa na ritong hindi inaasahang blessing na kanyang natanggap mula sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Gusto ko manalo, ma'am, kasi dagdag din yun sa pambili ng mga gatas at diaper, ma'am. Doon sa 10,000, nakaupo lang talaga ako. Lumapit yung host. Sir, lisad ka na. Nagbibili na ako na 1 year and 6 months. Hindi siya pwede dumidi sa akin kasi nagagamot ako. Kaya masaya po talaga kasi sa ating tulong din po yun, ma'am. At para sa mga pasyenteng tulad ni Janice at ng kanyang anak, may karagdagang tulong medikal pa para sa kanila. Kaya sa kabila ng mabigat na pasanin ni Janice, hindi pa rin daw siya nawawalan ng pag-asa sa tulong ng mga programa ng gobyerno at suporta ng kanyang pamilya. Yolanda, isa sa pinakamatinding bagyo sa kasaysayan. Matapos tumama ang Yolanda sa Tacloban, pamilya at gobyerno rin ang umalalay sa PWD na si Intoy at sa dating OFW na si Danica. Inisip ng mama ko, patay na din ako kasi wala daw pong nabuhay doon sa San Jose. Yun yung second life ko, yung bagyong Yolanda. Simula po nga rin ng lumangoy. Mabilis ang nalunod. Buti na lang nasa niyang kapatid ko ng babae. Hinawakan ko, buhok. Nila po taas. Kala namin yun na ang katapusan. Pero nagpursigi si Intoy at ngayon pumapadyak pa rin sa buhay bilang e-trike driver. Dagdag biyaya rin ang cash assistance ng BPSF. Ayaw ko rin sabihin sa iba na wala na akong wala na ba akong silbi. Kahit ako may sakit, nagdadrive kahit ganito lang, huwag tayong bibitiw. Hindi rin bumitiw si Lola Natividad sa hamon ng buhay. Para kay Lola, hindi hadlang ang pagiging senior citizen para umasenso. Malaking tulong ang nakuha niyang cash assistance sa BPSF para sa kanyang maliit na sari-sari store. Pero hindi rito nagtatapos ang serbisyo. Itinulay siya ng BPSF sa iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng DOLE para sa karagdagang training at livelihood assistance. Magpasalamat po ako sa inyo na binigyan niyo ako ng magandang kinabukasan po. Magandang maliit na puhunan. Ito po binili ko. Ito po ang tindahan kong maliit. May kapayo ako sa mga senior gaya ko. Kahit senior tayo, hindi tayo mawala ng pag-asa. Kasi may sa taas naman nag-guide sa atin. Tatawag lang tayo palagi sa kanya. Tutulungan talaga tayo. Ilan lamang sina Janice, Intoy, Lola Natividad at Danica sa mahigit 10 milyong individual sa buong bansa na natulungan na ng BPSF. Sa loob lang ng 1 taon, nabigyan na ng BPSF ng iba't ibang uri ng ayuda ang mahigit 2 milyong pamilya mula sa 17 rehiyon sa buong bansa. Kasama na rito ang scholarships, medical at livelihood assistance, rice subsidy at mahigit 400 programa at serbisyo mula sa iba't ibang national government agencies. Layunin ng BPSF na mailapit sa mga mamamayan ang serbisyo saan mang sulok ng bansa. Sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na nandito, sisiguraduhin po namin na makakarating ang lahat ng tulong, programa, oportunidad sa ating mga mamamayan. Lalo na sa pinakamalayong lugar tulad ng Basilan, tulad ng Tawi-Tawi. Instrumento rin ng BPSF para magbigay alalay tuwing may kalamidad, tulad na lang ng tamaan ng El Nino ang mga ekta-ektaryang sakahan. Personal na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang Mindoro Occidental, Cagayan de Oro at iba pang mga nalugmok dahil sa El Nino. Makakasiguro po kayo na ang nasyonal na pamahalaan at ang mga local government ay nagtutulong-tulong upang agarang maipaabot ang mga ayuda para sa mga magsasaka. Ayon sa Eastern Visayas Regional Office ng NEDA, nakatulong sa pagbaba ng poverty rate ang paglapit sa taong bayan ng basic services at mga proyekto ng gobyerno.
Dagdag naman ni House Speaker Martin Romualdez, importanteng makitang umaabot at lumalawak ang agarang serbisyo para sa bawat Pilipino. Saksi po kami, ibang mga departamento sa ahensya sa pag-implementasyon ng itong mga programa. Itutuloy natin at ipapalawak natin itong programa. Sabi pa ni Speaker Romualdez, malaki ang papel ng mga negosyante, maliit o malaki man, sa pagsulong ng ekonomiya. At kayo po ay ang nagdadala ng ating ekonomiya, ang ekonomiya ng Republika. Andito kami, tutulong at talagang aayudahan at kayo lahat para lalago at lalong gumanda ang ekonomiya dito. Sinigundahan naman ito ni Zambales Congresswoman Bing Maniquez. Whole of government approach, nagtulong-tulong, nagsama-sama, kapit kamay, at talagang mararamdaman, may ibababa ang programa mula sa national government sa baba. Kasi kung hindi tayo lalapit sa taas at maghihintay na lang tayo, hindi nila alam ang problema natin. Ibigay natin yung suporta sa bawat isa. Kaya naman, kaliwat kanan ang mini serbisyo fair sa kanyang distrito. Every 2 weeks, meron po kaming mini serbisyo fair. Doon nagbibigay kami ng salamin, check-up sa lahat po ng medical services, dala-dala namin ng doktor, may dala kaming x-ray, bunot ng ngipin, tuli, may legal services din kami. Umaabot ang ayuda maging sa malalayong komunidad ng mga katutubong Aita. Kasama na rito ang samahan ng mga katutubong magsasaka at mga kababaihan. Matapos makatanggap ng inisyal na ayuda mula sa BPSF, tinulungan ni Congresswoman Bing ang mga kababaihan na mag-TESDA training sa pananahik. Naniniwala kasi ang administrasyon sa power of convergence. Ibig sabihin, hindi lang nagtatapos ang serbisyo sa ayuda ng BPSF. Para sa mas malakihang impact, idinudugtong ito sa iba pang programa ng mga ahensya ng gobyerno na katulad ng TESDA. Kaya tagos sa puso ni Jonalyn ang laki ng ipinagbago ng buhay niya noon at ngayong kumikita na siya. Nasa bahay lang po ako, mag-alaga ng anak, araw-araw, maglinis ng bahay. Ganun lang po umiikot yung pang-araw-araw na buhay ko. Parang nandiliit ako, ma'am, sa pagkatao ko. Kasi wala pa ako narating sa buhay. Minsan, kailangan ng kapatid ko ng hindi man lang po ako makatulong. Kahit gusto ko po mag-abot, wala pa akong may abot. Proud na proud siya at ang kanyang mga kasamahan na isinuot ang kanilang mga tahi. Lubos pa akong nagpapasalamat sa Bagong Pilipinas po. Lalong-lalo na po kay Nanay Bing na hindi po namin matanggap ang ganitong oportunidad kung hindi po dahil sa kanya. Ramdam din ni Manong Artemio at ng mga kapwa katutubong magsasaka ang ayuda ng BPSF. Pero may simpleng pangarap pa rin sila na gustong matupad. Kahit na hindi ka na maging mayaman, yung mga anak namin matutong bumasa at sumulat, sapat na yun. Mas mabuti po kung makatapos sila ng pag-aaral. Pagkatapos yung mga katulad po namin mga matatanda na hindi nakapag-aral, ay maaring sa training na lang na aktual para hindi man makaangat ng gusto, makasunod naman kahit papano po. Sinisiguro naman ni Pangulong Marcos at Speaker Romualdez na sa tulong ng Kongreso at ng iba pang mga partner, maglalaan ng pondo para sa mas malawakang serbisyo. Walang perpektong programa, marami pang paraan para mas mapaganda pa ang BPSF. Pero isang bagay lang ang tiyak, na ang mga kwento ng BPSF ay mga kwento rin ng pag-asa ng bawat Pilipino. Ramdam natin ang bubog sa bawat kwento ng paghingi ng tulong. Pero kapag natugunan na ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan, ramdam din ang happy ending sa bawat storya. Ito ang mga resibo ng pagsisilbi ng national at local government at iba pang partners sa pag-asenso. Pero importante ring kumilos si Juan de la Cruz para maging epektibo ang mga programang ito. Ito po yung mga rekado para sama-sama nating mabigyan ng pag-asa na mabago ang buhay ng bawat Pilipino saan mang sulok ng bansa. Ako po si Jane Castañeda para sa Serbisyo Express.
Sa puntong ito, atin na pong makikilala ang mga individual sa likod ng kwento ng tagumpay ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Iilan lamang po sila sa milyon-milyong Pilipinong natutulungan ng ating programa. Mula sa programang Startup, Investment, Business Opportunity and Livelihood o SIBOL ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, ang mga benepisyaryo ay makakatanggap ng tulong mula sa Sustainable Livelihood Program. Layunin nito na bigyang kakayahan ang bawat Pilipino na maging isang kanegosyo at matiyak ang suporta mula sa pagtanggap ng tulong hanggang sa pagiging matagumpay na business partners sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Mula sa Tagum City, Janice Taha, makakatanggap ng Medical Assistance Livelihood Assistance at Sustainable Livelihood Program mula sa DOLE at DSWD. Mula sa Tagum City, Natividad Oviedo, makakatanggap ng Livelihood Assistance at Sustainable Livelihood Program mula sa DOLE at DSWD. Mula naman sa Tacloban City, Danica Canaber, makakatanggap ng Livelihood Assistance bilang puhunan sa pagbebenta ng isda at Sustainable Livelihood Program mula sa DOLE at DSWD. Mula rin sa Tacloban City, Jimmy Minosa, na makakatanggap ng Sustainable Livelihood Program at e-tricycle mula sa DOLE at Speaker's Office. Mula naman sa Zambales, Artemio Castillo, na makakatanggap ng cash assistance at 1 milyong pisong livelihood assistance sa kanilang kooperatiba na samahan ng mga katutubong magsasaka. At mula rin sa Zambales, Jonalyn Bautista, makakatanggap ng cash assistance at 1 milyong pisong livelihood assistance sa kanilang kooperatiba. Bibigyang pagkilala rin ang 21 mga House members na nanguna sa pagtanggap ng hamon na dalhin ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa kani-kanilang mga probinsya. Sila ay nagpakita ng natatanging pamumuno at dedikasyon at nagsilbing haligi ng makabagong inisyatibong ito. Ang kanilang walang patid na pagsusumikap ay naging susi sa pagdadala ng mahalagang serbisyo ng gobyerno direkta sa mga komunidad at tumitiyak na ang bawat Pilipino ay makikinabang sa pangarap ng isang bago at maunlad na Pilipinas. Ating tinatanaw ang kanilang dedikasyon at taus-pusong pinasasalamatan. Para sa BPSF Biliran, Honorable Gerardo J. Espina Jr. Matatanggap din ni Congressman Espina ang special recognition as the pioneering host of the Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Para sa BPSF Davao de Oro, Honorable Maria Carmen S. Zamora. Para sa BPSF Camarines Sur, Honorable Miguel Luis R. Villafuerte. Para sa BPSF Bukidnon, Honorable Jonathan Keith T. Flores. Para sa BPSF Laguna, Honorable Ruth Mariano Hernandez. Para sa BPSF Isabela, Honorable Antonio Tonipet T. Albano. Para sa BPSF Iloilo, Honorable Janet L. Garin. Para sa BPSF Zambales, Honorable Doris E. Maniquis. Matatanggap din ni Congresswoman Maniquis ang special recognition for the longest-running Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Para sa BPSF Siquijor, Honorable Zaldi S. Villa. Para sa BPSF Sultan Kudarat, Honorable Princess Rihan M. Sakaluran. Para sa BPSF Mindoro, Honorable Arnan C. Panaligan.
Para sa BPSF Butuan, Honorable Jose Joboy II S. Aquino. Para sa BPSF Benguet, Honorable Eric Go Yap. Matatanggap din ni Congressman Yap ang Top Host Province for Outstanding Agency Collaboration at the Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Para sa BPSF Zamboanga, Honorable Manuel Jose M. Delipe. Matatanggap din ni Congressman Delipe ang Outstanding Host Province for offering the most programs, services, and turnovers at the Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Para sa BPSF Cagayan de Oro, Honorable Lordan S. Suwan. Para sa BPSF Tawi-Tawi, Honorable Dimzar M. Sali. Para sa BPSF Davao del Norte, Honorable De Carlo Uy. Matatanggap din ni Vice Governor Uy ang Top Host Province for highest registered beneficiaries at the Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Para sa BPSF Surigao, Honorable Johnny T. Pimentel. Para sa BPSF Ilocos Norte, Honorable Ferdinand Alexander A. Marcos. Para sa BPSF Leyte at Eastern Visayas Region-wide, Honorable House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez. Matatanggap din ni House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin G. Romualdez ang outstanding performance for on-site beneficiary attendees. Congratulations po sa ating lahat. Ngayon naman po ay hinihiling po natin sa ating mahal na Pangulo ang isang group photo para sa ating beneficiaries at awardees. Maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo at congratulations po sa lahat. Ngayon naman, ating tawagin si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez para sa kanyang mensahe at upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., former President Gloria Macapagal Arroyo, Honorable Cabinet Secretaries, my colleagues, I'm very proud of you, Honorable Members of the House of Representatives, our dedicated public servants, and all the participants
of the Bagong Pilipinas Servicio Fair Agency Summit, distinguished guests, friends, ladies and gentlemen. Mr. President, forgive me because tonight I am overjoyed that we can all be here together to share with the Filipino people your vision. Your House of Representatives stands solidly behind you in the Bagong Pilipinas Servicio movement. Without your vision, your guidance, this would not have been possible. And yet, you have made us all a part of this successful endeavor. We have covered 20 provinces and we have over 60 to go. And we are looking forward to that. And all because of your leadership, we are very, very confident that this success will continue bringing the government to the people. I'm very, very proud, again, to be part of this movement, the Bagong Pilipinas Servicio Fair movement. And I'd like to thank all of you, President, our cabinet secretaries, our members of the House of Representatives, and our senators, of course, who have supported this program through the budget process, and of course, all our department heads and agency heads who have been at the forefront of the Bagong Pilipinas, on the front lines. That is why it's such a wonderful day to see all of you. At ngayon at least hindi tayo napapawisan. Kaya usually, sir, parati tayo napapawisan kasi talagang although mainit, pero sa tuwang-tuwa natin talaga maghandog na itong Bagong Pilipinas Servicio Fair. Wala talaga itong pagod, wala talaga sa atin yan. Basta nagsasama-sama tayo. Pero for tonight, the recognition for all of these achievements and all of this hard work. Again, I thank each and every one of you, but most of all to the President, for your vision, for your dedication, for you leading us towards the future for a brighter Philippines for all Filipinos. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating butihing Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez, former President and Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo, and makita natin there are many members of the Cabinet here and many members of local government, many members of the legislature, and I greet you all because your presence here once again exemplifies what we are trying to do in bringing all of government together and bringing all of government to gain that synergy, to make the services that we bring to our people better, faster, more efficient, and more relevant. The Pasay City Mayor, our host for this event, Pasay City Mayor Imelda Rubiano. The PAO Chief is also here, Attorney Percy Acosta. At babatiin ko na rin yung ating mga awardees and beneficiaries of Bagong Pilipinas Servicio Fair. Ngunit nung tinatawag ang mga pangalan, nauna na si Sandro. Sumunod si Martin. Binulungan ko si former President GMA. Kako sa kanya, parang may lutong Macau yata itong awardee. Pero alam ko naman nagtrabaho sila ng gusto at talagang binuo nila itong proyektong ito. My fellow workers in government, distinguished guests, magandang gabi po sa inyo lahat. Ipinagdiriwang natin ngayon ang gabi ng pagkakaisa, ang tagumpay ng Bagong Pilipinas Servicio Fair. Ang BPSF ay naging simbolo ng ating pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa malalayong lugar ng bansa na kung minsan hindi nararamdaman ang tulong at serbisyo ng pamahalaan. Bukod pa niyan, ito rin ay kumakatawan
sa pagkakaisa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng lokal na pamahalaan. Sa ilalim nito, tayo ay nagtutulungan upang mailapit ang serbisyo sa taong bayan. Mula doon sa amin, sa Ilocos Norte, hanggang sa Tawi-Tawi, nalibot na ng BPSF ang iba't ibang probinsya. Nakadaan na ang BPSF sa 21 probinsya sa loob lamang ng 1 taon. Dahil sinimula natin to, wala pang 1 taon eh. Nakapagbigay tayo ng lagpas 12 bilyong piso na halaga ng serbisyo at halos 5 bilyong piso na tulong na pinansyal sa humigit kumulang 2 milyong benepisyaryo. Nakapaghatid tayo ng bakuna, permit, birth certificate, SSS registration, pati na yung application para sa mga utang, PhilHealth registration, kasama na pati ang konsulta, driver's license, NBI clearance, pasaporte, at marami pang iba na pangangailangan ng taong bayan na nahihirapan dahil malalayo ang mga tanggapan ng pamahalaan, lalo na kung sa regional gagawin. Kaya naisip namin, ito ang nakita ko, at naging matagumpay naman dun sa amin sa Ilocos Norte, tayo na lang ang pupunta dun para hindi na mahirapan ang tao. And that is the main concept behind BPSF, is that we perfectly understand. Nag-umpisa yan sa ospital. Bakit yung mga pasyente pumupunta sa ospital, masyado nang late, masyado nang maluba ang kanilang sakit. O minsan, wala nang magawa. Basta't gagawin na lang komportable yung tao. Dahil napakahirap. Napakahirap iwanan ng trabaho, napakahirap iwanan ang mga bata, napakahirap maghanap ng sasakyan, lalo na kung malalayo, mahalang pamasahe. Kaya binaliktad natin, ba't sila pa ang pupunta sa atin? Kaya ito, ngayon, nakita natin ang BPSF. Yan ang naging buhay ng pag-iisip na yan. At sa aking palagay, napakaganda ang naging resulta. Patuloy lamang ito na marami tayong magagawa sa bayan basta tayo'y nagkakaisa. Kaya kaya natin baguhin, pabilisin at ilapit sa mga mamayan ang serbisyo ng pamahalaan. Sabi nga nila, basta't gugustuhin natin, mahahanapan natin ng paraan. Yan ang tinatawag na asikasong Pinoy. I-apply natin ngayon sa pamahalaan. At dahil ginusto at isinapuso ninyo, naging matagumpay ang BPSF. Kaya naman, para sa ating mga lingkod bayan, local government unit at ibang katuwang sa adhikayang ito, salamat naman sa inyong dedikasyon at walang sawang paglilingkod at ang inyong sakripisyo. Congratulations. Ang pagpapakita ninyo ng sipag at kalinga, naaarawan man, nakabilad man sa araw, o kagaya ng sinasabi ni Speaker, kundi naman basa sa pawis, nababasa naman ng ulan, maihatid lamang ang serbisyo publiko, ay hindi ito matatawaran. Sana ay mapanatili natin ang walang sawang paglilingkod at bigyang halaga ang tiwala sa atin ng taong bayan. Sa ating mga kababayan, para sa inyo po ang Bagong Pilipinas Servisyo Fair. Nawa po sa pamamagitan ng BPSF ay nakatulong kami upang makabuti sa inyong mga kabuhayan. Ang iba't ibang sangay at ahensya ng gobyerno ay nagtutulungan at nagkakaisa upang matugunan ng mas maayos at mas mabilis ang mga pangangailangan ng taong bayan. Sa katunayan, ang ilang mga lalawigan ng ating nabisita ay nagsasagawa ng kanilang sarili na tinatawag na ngayon na mini BPSF. Bukod sa mga napuntahan na, sasadyain pa natin ang 61 probinsya sa bansa. At dahil nakita natin ang kahalagahan ng programang ito, lain din natin magtayo ng Bagong Pilipinas Servisyo Center sa ilang mga lalawigan para sa tuloy-tuloy na pagproseso ng mga pangangailangan ng ating mga residente. Ngunit hindi pa rin dito natatapos ang trabaho natin. Hinihiling ko sa lahat
ng ating mga iba't ibang may ahensya ng pamahalaan. Kasama lalo na ang local government unit na patuloy pa nating pagbutihin, pabilisin at palawakin ang mga serbisyo upang maabot natin ang lahat ng ating mga kababayan nasan man sila naroon. Gamitin natin ang lubos ang teknolohiya upang lalo pang mailapit sa mga Pilipino ang pamahalaan. Hiyakatin din natin ang ating mga mamamayan na sumali dito sa serbisyo fair at gamitin ang pagkakataon na mapabuti ang kanilang paghanap buhay at ang kanilang pagtulong sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. Maaasahan po ninyo na sa bagong Pilipinas, ating itataguyod ang magandang kinabukasan sa bawat isang Pilipino. Maging inspirasyon natin lahat ang tagumpay ng BPSF. Patuloy tayo na magsikap sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas, kung saan ang bawat Pilipino ay may pagkakataong umunlad, magtagumpay sa buhay at makatulong sa iba na nangangailangan din. Maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang BPSF. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulo sa pagbisita at pakikiisa sa mga ahensya, lalawigan at mga individual na nagkakaisa sa pagsulong ng isang mabilis, maayos, maginhawa at masayang bagong Pilipinas. Muli po, mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na ng pagbabago.